Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kamusta nga ba yung bakasyon ko sa Pinas? Ano nga ba yung ginawa ko and how I am here? So unang-una is medyo pagod ako dahil nagpapagawa ako ng bahay and libre kasi kain. So araw-araw nagluluto ako and yung papa ko is may sakit na maga yung paa niya dito. So, yung kapatid ko na isa, buti na lang kamo, dumating siya. Buti na lang kamo, dumating siya, kaya may katuwang ako. Siya yung nag-aasikaso sa papa ko kasi nininebulizer namin. Tapos, inaasikaso lahat. Kaya, kailangan, talaga, nakaunhan, may oras ng painom ng gamot. Tas, may maraming bawal yung papa ko kasi 75 na yung edad niya. So, marami siyang bawal kainin. Mga kung ano-ano, may mga dugo, ganyan. So, bawal sa kanya. Kaya, high stress masyado. Naawa na lang talaga ako sa jowa ko kasi, natutulog kami sa bahay kahit na matigas yung, higaan. Tapos, walang aircon. Okay lang. So, okay naman dito, puro nga lang palabas yung pera namin, lalo, wala talagang pumapasok na pera, maliban na lang sa YouTube ko na sumahod ako nung 22, pero maliban dyan, wala talaga, puro labas lahat. Nagpahakot ako nagpaano kami ng kahoy na 2x2 sa bundok, buti na lang kamo, meron kaming amin. So, nagastos ko lahat sa bahay na, is nasa, na siya, 60,000. Pa lang, kompleto na yung materialis ko sa pagpapagawa ng bubong. Labor na lang yung poproblemahin ko. So far, medyo okay yung tagagawa ko ngayon. Hindi ako masyadong stress. Yun nga lang sa pagkain. Kailangan mo talagang tutukan kasi hindi naman pwede na pakainin mo lang yan dyan ng kanin. Tapos kung ano-ano. Kailangan talaga lutuan. So, dinuguan, ganyan, nilaga. Tapos yung, nag-uwi ako kasi ng chicken curry na Thailand. So, green curry yon galing sa sa Hong Kong. So, nakita ng amo ko na may dalawa akong pack. Tapos, sabi niya sa akin, dalhin mo na din tong isa, yung kanya doon. Sabi niya, para 3. Masarap tong atin. Maanghang. Tapos, gustong-gusto ng mga tao. Nagulat na lang kami. Gusto nga din niyang kainin ng jowa ko. Kaso, pagpunta niya sa kusina, wala na yung pagkain. Wala na, ubos na. So, more on lang talaga, linis kami ng bahay. Buti na lang kamo, naawa pa yung, di ba may bagyo na dumating, pero hindi kami inulan dito. Ilang araw na, simula nung Lunes, hindi kami inulan hanggang ngayon, awa ng Diyos. Tuloy-tuloy yung pagpapagawa ng bahay. Tapos, meron ng mga, yung mga haligi ngayon sa taas. Tapos, bukas daw, mag-aasintada na sila. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun, pero maglalagay sila ng mga bakal-bakal. And then, mag-iano na sila. Kasi yung pakyaw niyan sa akin, 180. Ngayon, 60,000 na yung nagastos ko. Pero kasama na doon yung yung labor nila ngayong linggo. Tapos lahat ng mga materialis na gamit. So, lang ako kasi itong hotel na namin ngayon, dito sa My Perth Paradise. Ito yung nakikita nyo kung familiar kayo sa Sipalay. Ito yung may swimming pool na overlooking. Parang ganyan, infinity pool. Hindi ba? Parang overlooking siya. Ayan. So, 3,000 yung niya, gabi niya. And, ayun. Kami. Nag-check-in kami dito kasi gusto ko talaga may picture dito. So, Diyos ko. So far, marami na akong napuntahan din na lugar. Marami na kahit papaano naman. Nakain ko na yung mga gusto kong kainin. Tas, buti na lang kamo, umuwi yung ko. Ang itim-itim ko na umuwi yung kapatid ko. So, gumagala kami. Ayan, naliligo kami kung saan-saan. May motor kami. Ayan. So, thankful ako. Pinipray ko lang talaga yung papa ko is gumaling na siya. And hindi ako masyadong makakapag-upload ng video ngayon kasi wala kaming signal sa bahay. Hindi ko rin masasagot yung mga tanong nyo. Daddy, can you turn on the aircon? So, hot. So, hindi ko rin masasagot yung mga comment nyo kasi nga wala talagang signal sa bahay. Magkakaroon lang ng signal kapag nagpunta ako dito sa city. So, ngayon nga walang signal dito sa hotel na nirentahan namin. Pero may wifi sila kaya ayan, makakapag-upload ako, tas bugas ko na lang to
i-upload. Grabe yung kate ng katawan ko, sinasunog ako ngayon sa araw, gumala kami. So, ay, parang iniisip ko, masaya dito kasi, ayan, kasama mo yung pamilya mo, pero wala nga talagang perang pumapasok pag nagbabakasyon. Magastos talaga yung 500 ko dito, ang bilis-bilis lang maubo. So, ayan, yung mama ko, nasa kanya yung pera, may pera din ako na akin. Buti nga yung jowa ko is hindi siya yung mapagbilang ba, hindi siya nagbibilang ng kung ano-ano about sa mga ganyan-ganyan. So, ano lang sa kanya, yung pera ko minsan, nagulat nga ako yung pera, binigay niya kay mamang. Hindi ko naman sinabi na ibigay kay mamang, pero siya na mismo yung nagpusa na ibigay. Ayan. So, grabe yung dito. Yung pagkain, mahal din pala. Parang lang din. Parang, buti sa abroad kasi hindi tayo, diba, gumagastos para sa pagkain dito. Kailangan mong bilhin lahat. Tapos, hindi pwede. Lalo, ang struggle sa akin, foreigner yung jowa ko. Pag nagbabakasyon, alam mo yung, pag sumasakay kami ng sasakyan, di sila tumatanggap ng minimum na fare. Gusto nila may dagdag, sinisingil nila kami ng mahal. Tapos, yun, imbes na pamasahe namin papunta sa city is 20 lang, sinisingil nila kami 150, ganyan. So, hindi ka rin makareact, ganyan po. Kaya, yan yung struggle. Kaya, minsan nagpapahatid na lang talaga ako sa kapatid ko pag may pupuntahan kami. Pero, nakikisuyo ako. Binibigyan ko din ng pera or ginagasolinahan ko din yung motor nang sinusuyo ko. So, wala na din. Ay, eto ako ngayon. Uuwi ako siguro sa Manila na butas. Walang natira sa pera. Hayaan mo na. Mag-iipon na lang uli. So, lang siya. At least makita ko yung pamilya ko. Nakakain nila yung gusto nilang kainin. Ayan, nakabili ako ng Goldilocks na cake sa Bacolod. So, first time nila yun kasi nga walang Goldilocks dito sa amin. Yung gawang cake lang yung meron dito. At least nakakain na sila ng Goldilocks. Tapos yung kettle car na gustong-gusto ng mama ko, nabili ko na sa kanya. Naubos niya yung pinakamalaki, kaya niyang ubusin yan. So, nung nagpunta ako ng SM Bacolod, ayun, nagtingin-tingin ako doon. Tapos pinapili ako ng jowa ko kung bibilhan niya ako ng sing-sing o bahay. Tapos nung pumunta kami doon sa bilihan ng sing-sing, gusto ko kasi yung sa Palawan kasi nga pwede mo masanla. And may nakita ako nung nakaraan na umabot siya ng 18,000. So yun yung pinuntahan ko. Kaso pagdating namin doon, sold out na siya. Kaya ayun, wala na. Pinili ko na lang na gastusin na lang sa bahay yung pera na pambili dapat ng sing-sing. So, yun. Ayun na lang yung pinili ko. Maging practical na lang tayo. Susunod na lang yung sing-sing. So, tinanong niya ako kung gusto ko daw ba tingnan yung ipon niya. Sabi ko, hindi. Ayoko. Kasi hindi naman akin yan. Pero, willing siya na ipakita sa akin. And sabi ng mama ko, napakaswerte ko na daw dito sa jowa ko. Siya yung nag-aasikaso ng mga gamit ko. Iba siya sa lahat. Siya yung yung damit ko na, ayan, yung sinuot ko ngayon, siya nagpili-pili nito doon kasi nagkikipagkwentuhan ako kay mamang. So, siya yung nandoon sa loob ng kwarto. Sabi ko sa kanya, hanapan niya ako ng ng damit. Tapos yan, siya yung inutusan ko. Buti na lang mabait yung napili ko. So, maawa ka talaga kasi ngayon naantok siya. Nakatulog na siya, kakaantay sa akin. Tingnan niyo. Nakatulog na. You're sleeping, Dad? Go to sleep na. Just put the phone there and charge it later. So, sabi ko kasi sa kanya mag-vlog ako muna kasi kailangan. Ilang araw akong hindi na naman makakabalik dito. So, meron na lang siyang 7 days na natira para bumalik na naman siya sa Amerika. So, mag-isa na naman ako. So, go to LDR na naman. Thank you for watching, guys. I love you all. Bye-bye.